O, nainitan yata kayo ng todo, no, nung bumiyahe rito. No? Ang bilis ng 2025, no? February na kagad. Pambihira. Ang buwan na gustong i-skip ng marami pag walang jowa. Okay, February. Romans chapter 8, verse 31 to 39. Tinitignan ko lang kung nandyan pa kayo. Romans 8:31 to 39. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, hardship, or persecution, famine or nakedness, danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, present or future, nor any powers, neither height or depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Please bring back verse 37. No, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us. In this year of more, week 1, we talk about God being more than enough. Week 2, we talk about God being more than able. Last week, we talk about more of God and less of me. And this day, this Sunday, I would like to talk, teach, and preach about this subject, more than conquerors. We are more than conquerors. Hallelujah. Kayo lang yung tagumpay, pero tahimik. We are more than conquerors. Romans chapter 8. Romans 8. Alam niyo po, ang book of Romans is one of my favorite books in all of the Bible. Madalas kong sabihin yan sa mga preaching ko na ang book of Romans po ang isa sa mga Biblia na binabalik-balikan ko po talaga. Kasi itong pang-anim na libro ng New Testament na sinulat ni Apostle Paul, I believe, is one of the most profound books in all of the Bible. Ito rin yung isa sa mga libro kung saan punong-puno ng mga theological truths. Nagpo-provide ng comprehensive explanation about the grace of God and the good news that Jesus Christ died, buried, and rose again for each and every one of us. Ito po siguro ang nagsisilbing cornerstone ng Christian doctrine. Tayo na naniniwala kay Jesus na namatay, nilibing, at muling nabuhay. Samahan pa natin ang chapter 8, ang isa sa pinaka-popular na chapter sa Book of Romans. Itong Romans chapter 8 ang magpapakita ng isang buhay na malaya, minahal at pinagmamalasakitan ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang Romans chapter 8 ay punong-puno at hitik na hitik sa mga magagandang pangako ng Panginoon na binitawan ni Apostle Paul. Ito po ang libro na bubuksan nyo sa mga panahong kailangan mo ng encouragement, lalo na sa mga panahong gusto mo nang sumuko sa iyong buhay. Kung babalikan mo ang Romans chapter 8 verse 1, sabi ni Apostle Paul, there is now therefore no condemnation to those who are in Christ. Nakaka-encourage nga naman. Sa verse 18, ang sabi ni Apostle Paul, the sufferings of this present times are not worthy compared with the glory which shall be revealed in us. Meaning, lahat ng suffering na pinagdadaanan natin ay walang-wala dun sa kaluwalhatian na i-prepare ng Panginoon sa atin sa kanyang muling pagbabalik. Kung magbabasa ka pa ng tuloy-tuloy sa verse 28, ang sabi ni Apostle Paul, all things work together for the good of those who love the Lord. Kung babasa ka pa ng 3 pang verses sa verse 31, ang sabi ni Apostle Paul, if God is for us, who can be against us? Kung ipupush mo pa ng 7 verses more in verse 38, ang sabi ni Apostle Paul, I am so convinced that neither death or life, angels and demons, present or future, nor height or depth or powers or anything else in all of creation will be able to separate us from the love of God. Pero sa lahat ng mga verses na encouraging, I believe ang isa sa pinaka-concluding sa lahat ng verse na yan, ay kung babalikan ng one more verse in verse 37, kung saan sinabi ni Apostle Paul that in all these things, sa lahat ng hardship, sa lahat ng persecution, sa lahat ng suffering, we are more than conquerors through Him who loved us. Pero bago tayo magsaya ng tuluyan, at bago tayo mag-celebrate at magpasara ng barangay sa sobrang katuwaan,
Hayaan po ninyo ipakita ko sa inyo ang konteksto nito para maunawaan natin talaga saan nga ba nanggagaling itong katagumpayan na sinasabi ni Apostle Paul na tangan-tangan nating mga mananampalataya. In fact, sinulat po ni Apostle Paul ang Romans chapter 8 in particular, habang si Apostle Paul po ay pabalik ng Jerusalem, galing po siya ng Greece. Si Apostle Paul na hindi pa nakakatungtong ng Rome nung time na ito, sinulatan niya ang mga Romans. Kasi may nauna ng mga Kristiyano, hindi siya nag-build ng church. May mga nauna ng Kristiyano, at itong mga Kristiyano na ito, hindi niya pa nami-meet. So these are Christian strangers na balak niyang puntahan, balak niyang bisitahin, pero nangangailangan na kagad ng encouragement kahit hindi pa sila nagkikita. At that time po kasi ang Rome o ang Roma ay kinikilala bilang political, military, and economic capital of the world. Nakikita po natin na ang mga Jewish people is actually enslaved by these Romans. At dahil rito, marami mga Christians ang nag-i-struggle, paano nga ba namin ipapakilala itong Jesus na ito na nagligtas sa amin, samantalang kami ay alipin ng mga Romano? Paano nga naman namin pagsasabayin ang aming identity at ang aming lordship kung kilala nga namin kung sino ang Diyos pero hindi namin makita sino nga ba kami dito sa mundong aming ginagalawan? And throughout the history, ang Book of Romans po ay ginagamit ng maraming simbahan at maraming pastor para iangkla ang buong simbahan sa panahon ng difficulty at sa panahon ng trouble. Let me repeat, sa mga panahong ikaw ay napanghihinaan ng loob, isa sa pinaka magandang librong babasa natin is actually the Book of Romans. It was written to Christians like you and me. Sinulat ito para sa mga Kristiyanong katulad mo at katulad ko na nag-i-struggle na manatiling tapat kapag ikaw ay dumadaan sa mga imposibleng sitwasyon ng iyong buhay. Ano nga ba ang pwede natin gawin sa mga panahon na tayo nag-i-struggle at nahihirapan? In the midst of these troubling times, paano natin pangahawakan ang mga pangako ng ating Panginoon? Pero para mas maunawaan natin ang Romans chapter 8, we have to go back all the way to Romans chapter 5 para maintindihan natin ano itong sinasabi ni Apostle Paul na tayo bilang mananampalataya ng ating Panginoon is actually more than conquerors. Kasi alam niyo po, ang Romans chapter 5 in particular is one of my favorite chapters also in Romans. Kung saan sa Romans chapter 5, ipinakita po sa atin ni Apostle Paul yung regalo ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Kinontras ni Apostle Paul yung first Adam at second Adam, referring to the sin of Adam and the salvation that was brought to life by our Lord Jesus Christ. Na nung panahon tayo ay helpless at hopeless. Romans 5:8. Jesus came and died for the ungodly, for you and for me. Hindi natin kayang abutin ng langit, kaya langit na mismo ang umabot sa bawat isa sa atin. Kaya lang po yung sinabihan ko niya, hindi kayo masyado na-excite mga kapatid. Hallelujah. God is so gracious. God is so merciful. Masyadong mapagmahal ang ating Panginoon na hindi niya hinayaan na tayo'y mapahamak. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para sa iyo at para sa akin. Sa Romans chapter 5, in-explain po ni Apostle Paul kung paano pumasok ang kasalanan, pero in-explain din ni Apostle Paul na kung gaano katindi ang kasalanan, mas matindi yung salvation at grace na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ipinakita po sa atin ni Apostle Paul sa Romans chapter 5 na yung krus ng Kalbaryo ay hindi lang historic event, na yung krus ng Kalbaryo is actually transformational. Na sa pamamagitan ng pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, na transform, na bago ang ating buhay. What Jesus did at the cross did not just change your destination, it changes who we are. Now we are in Christ. And here comes Romans chapter 8. Sinabi ni Apostle Paul po sa atin na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tayo daw po ay mananagumpay na. We are more than conquerors. Ang ibig sabihin po ng more than conquerors, eternally victorious. Ibig sabihin, pag eternally victorious, watch this, your victory is sealed. Selyado. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng matalo uli. Kasi selyado na yung victory na yon. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung victory na yon, hindi ikaw yung gumawa. Si Jesus ang gumawa on your behalf. At dahil ginawa ni Jesus, pinakita ni Apostle Paul sa Romans 5, 6, and 7, ay pinakita ni Apostle Paul sa atin na dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoon, yung hindi natin kaya, pinagtagumpayan ng ating Panginoon. At doon sa verse 37 ng Romans chapter 8, ipinakita po ni Apostle Paul sa atin yung sulyap nung overwhelming victory na meron na tayo sa pamamagitan po ni Jesus. Ano ang sabi ng verse 37 ulit? No, in all these things, we are more than conquerors, don't stop there, through Him who loved us.
Ibig sabihin, tayo po ay alam niyo po ba ang ibig sabihin ng more than conqueror? Diba? Si Manny Pacquiao, pag nanalo po siya, ang tawag sa kanya conqueror. Pero pag uwi niya ng bahay, lahat ng napadalunan niya, binigay niya kay Jinky, si Jinky ang more than conqueror. Nag-gets yung ibig sabihin? Na hindi lang tayo basta nanalo, tayo ay higit pa sa mga nanalo. Ibig sabihin yung victory na meron ka, hindi pwedeng nakawin ng kahit sino dahil hindi naman ikaw ang gumawa in the first place. Si Jesus ang gumawa ng victory na yon para sa atin, and because of that, we are eternally victorious. Ibig sabihin, kapag sinabi natin, as Christians, we are more than conquerors, we are walking in the fullness of what Jesus Christ won for each and every one of us. And let me tell you this, yung katagumpayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo is not just a victory out of a survival. Hindi ito basta nanalo lang na isa ang lamang. Tambak ito. It is an overwhelming victory that Jesus gave His life for each one of us. Ibig sabihin, nanalo ang ating Panginoon hindi lang para makasurvive. Meron kasing nakatapos ng race pero halos sumuko na. Pero meron mga triumph beyond survival. It is a victory that overflows with triumph. Hindi lang ito basta nanalo. Madali yung pagkapanalo. Hallelujah. Ang hirap kausapin ng 12 nun, ha? Amen? Kasi minsan masyado ng cliche sa atin, na tayo ay mananagumpay na. Masyadong cliche minsan pag sinabi nating mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. But think about this. Kahit anong life-defeating, joy-stealing attack ang gawin ng kaaway sa buhay mo, dahil ikaw ay victorious dahil kay Jesus, He cannot steal that victory away from you unless you would allow Him. Unless you would allow Him. Amen? So don't think for a moment na ang mga Kristiyano, panalo lang pagdating na sa dulo. No. Ang mga Kristiyano, panalo na ngayon. So we are not winners in the end. We are winners now. Okay, mag-i-English ba tayo? Sabi, we are more than conquerors. Hindi sinabing we will be. Hindi sinabing we were. Sabi, we are. It is in the present tense. Ibig sabihin yung katagumpayan na yan, na ating nilalakaran, katagumpayan ng ating Panginoong Hesus. So we are not walking towards that victory. We are walking from a position of victory. Again, not because of what you did, but because of what Jesus did for each and every one of us. Amen? At katulad ni Apostle Paul, through prosecution and persecution, ang sabi ni Apostle Paul, we have overcome. Nakapagtagumpay tayo kahit anong tindi ng pagsubok na ating pinagdaanan. Paano daw? Through Jesus Christ who loved us. Alam niyo, si Apostle Paul is very humble, no? To acknowledge na hindi siya makakapagtagumpay kung hindi dahil sa ating Panginoon. And how I wish tayo gayon din. Na hindi tayo makakapagtagumpay kung alam nating hindi sa tulong ng ating Panginoon. Amen? Kasi minsan we're so consumed with our narcissistic character na akala natin lahat na lang ay tungkol sa atin, sa galing, sa experience, education natin, connection natin and everything. At lahat yan, maaaring may mga factor sa ating tagumpay. But even our ability to acquire that wealth, na sabi ng Scripture, ay galing sa ating Panginoon. Amen? Na sabi ng Scripture, balik mo nga yung verse 37, anak, knowing all these things, and I will explain that later. We are more than conquerors, ano daw? Through Him. So bakit daw tayo mananagumpay? Bakit daw po tayo conqueror? Paano? Through? Sino Him? Jesus. So through Jesus, not through your expertise, not through your education, not through your money, not through your followers, through Jesus. So ibig sabihin, kaya ko lang nasasabing I am victorious, kahit na may mga part ng buhay ko na feeling ko defeated at overwhelmed ako, is because I know that through Jesus Christ, not my galing, not my skills, not my expertise, but through Jesus who won that for me. So every Christian, in essence, mga kapatid, everyone na tinatanggap si Jesus bilang kanyang tagapagligtas, kung feeling mo man talunan ka, meron ka ng technically merong nilagay si Lord na predetermined victory. Nakikita ba yung sinasabi ko? Predetermined victory. Hindi mo pa ginagawa, nandun na yung katagumpayan dahil may nagtagumpay na sa iyo before. Si Jesus. Okay. Sino sa inyo, napaniwala kayo dati na yung wrestling totoo? Taas kamay po. Okay, walang husgahan, no judgment. Sino sa inyo napaniwala kayo na yung wrestling totoo before? Kasi biruin mo, pagka binagsak, talaga lumalagapak naman talaga. Grabe, sakit noon, Brad. Di ba? Tapos nakaka-amaze sa kanila, di ba? Yung parang pag bumagsak. Kasi nung unang panahon, ang mga kilala si Hulk Hogan, Ultimate Warrior, kailangan nyo pa ba yun?
Wala pa yung mga ano yun, you can see me. Wala pa yung mga ganyan eh. Iba pa nung unang panahon eh. Sila Hulk Hogan pa noon, sila Ultimate Warrior pa. Naalala niyo yun? Yung mga pa. Sino sa inyo kilala pa si Hulk Hogan? Mag-asawa na kayo. Okay, so yung... okay, joke lang. Okay? Sa panahon na yun, no, biruin mo, parang pagka nakikipaglaban sila, tense na tense ka. Diba? You're rooting for the one na kinakampihan mo o pumusta ka kasi. Kaya, sige, panalo ka. Hindi ka pwedeng hindi manalo. Diba? You're rooting for them. Pero ang hindi natin alam, napaniwala tayo na hindi rin nila alam kung sino mananalo. Ba't alam niyo po ba? Baka may mapalaya pa rito, ha? Alam niyo po ba, all of this are actually predetermined already. Bago pa magsimula yung laban, alam na nila kung sinong papanalunin. Oh my goodness, yung iba sa inyo, ngayon nyo lang nalaman yon. Oh my goodness, Lord help us. So help me God. That's why our country is in trouble. All this time, Pastor, akala ko talaga. Hindi. Alam na nila. It was actually predetermined already who will win. Even before the battle starts. So kahit nakabagsak si Hulk Hogan, kung napag-usapan na nila na sa dulo, ikaw mananalo. Kahit pa i-chokeslam mo yan. Kahit pa lumagapak pa yan sa sahig. Kahit pa dumugo yung bibig niyan. Actually, pag dumugo bibig nila, may bonus pa sila doon. Kasi biruin mo, peke lang, tinutuo mo. Amen? Pero kahit na dumugo ang kanyang bibig, hindi siya kakabahan kasi alam niya, at the end of it all, things will turn around and I am going to win. Amen? And how I pray na lahat ng mga Kristiyano will have that same mindset. Na kahit nakadapa ako ngayon, kahit nakalagapak ako ngayon, kahit sinokslam ako ng kaaway, kinorner niya ako, and my back is against the wall. At the end of it all, alam kong things will turn around. And at the end of it all, alam kong mananalo ako because the battle is the Lord's. Come on, somebody. Amen? Amen? Bakit ka kakabahan? Bakit ka matatakot kung nakalagapak ka ngayon knowing that at the end of this book, sinasabi na scripture that we are victorious and we are on a winning side. Purihin natin ang Diyos. Amen? Masarap naman talagang palakpakan yun. Na-set up na naman kami ni Pastor. Pero kasi, di ba, madaling maging kumpiyansang panalo ka if everything goes well in your life. Like, for example, you have so much in your bank account, like alam mong hindi ka mauubusan ng budget for the month. Madaling sabihin, tagumpay ako ngayong buwan na ito. Madaling sabihin yan. If everything goes well with your relationship, with your family, madaling sabihin yan. Pero when you go through struggles and persecutions and hardships and battles, na katulad na sinabi ni Apostle Paul, balikan natin yung verse 35. Ano sabi ng verse 35? May trouble, may hardship, may persecution, may famine, may nakedness, may danger, may sword. Nakita niyo ba mga kapatid? Who shall separate us from the love of Christ? Trouble ba ang makakapaghiwalay sa'yo sa pagmamahal ng Lord? Hirap ng buhay ba ang makakapaghiwalay sa'yo sa pagmamahal ng Diyos? Persecution ba? Yung sinabi ang kanilang alive-alive ka na? Yun ba? Yan na lang kasi definition natin ngayon ng persecution eh. Pero kay Apostle Paul, life and death yan. Talagang either you will deny your God or we will kill you. Right? Trouble ba? Persecution? Gutom ba? Nakedness? Danger? Or sword? Ano sabi ng scripture? Next verse. Verse 36. As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. And our verse 37. No. In all these things, ano yung these things on context? Ano yung these things sa context? Yung hardship, yung trouble, yung difficulty, sa lahat ng yon, we are more than conquerors through Him who loved us. Hallelujah. Meaning, may kaaway talaga. Hindi nawawala ng oposisyon. At kung wala kang kaaway ngayon, antay ka lang mga 3 months. Kung wala kang problema ngayon, sige, antay ka lang. Masaya ka pa eh. Antay ka lang mga 3 months. Lahat tayo dadaan po dyan at dumadaan. Lagi ko nga sinasabi, di ba? 3 lang naman lagi stage ng tao. Dumaan sa problema, dumadaan sa problema, o dadaan pa lang sa problema. Lahat tayo. Napapagitnaan tayo ng mga troubles in our life.
Kahit gaano tayo kasaya, kaligaya, nagsiselebrate, excited, dadaan po tayo dyan. Bakit? Kasi may enemy talaga, may opposition talaga. Ang trabaho ni Satan, i-discourage tayo. Pero hindi ka magiging panalo kung di ka lalaban. At para sabihin ni Apostle Paul, not death nor life will be able to separate me from the love of God. Hindi po yan hypothetical. Hindi po yan idiomatic expression. Totoo po talagang life and death situation. Ikamamatay namin tong pagsunod namin sa Diyos. Ikamamatay namin tong pag-share namin ng gospel. Amen. Kaya pa ulit-ulit sinasabi ng Panginoon sa atin, di ba? Huwag kang matakot. Imagine niyo, no? Sino sa inyo naniniwala na walang kahit sinong kalaban ang walang pwedeng tumalo sa Diyos? Sino sa inyo naniniwala walang pwedeng tumalo sa Diyos? Di ba? Walang pwedeng tumalo. Kung tayo'y anak ng Diyos, alam natin na meron tayong kakampi na walang tatalo. Walang kapantay. Pero bakit winawarningan pa rin tayo lagi ng Lord na huwag matakot? Kung alam naman natin walang kahit anong tsansang matatalo ang Diyos natin. Bakit? Kasi ang puso natin madaling ma-discourage. Ang puso natin madaling matakot. Hindi naman nilihim ng ating Panginoong Yesus na dadaan tayo sa pagsubok, di ba? Bago po arestuin ang ating Panginoong Yesus, di ba? Sabi niya, in this world, you will experience many trouble. Hindi nga sinabing trouble lang, many pa eh. But take heart. Don't let your hearts be troubled. Don't be afraid. Because I will be with you. Ang assurance lang kasama mo siya eh. Walang assurance ng Panginoon na walang pagsubok. Ang assurance lang kasama mo siya. Ano ang assurance ng Panginoon? That in all of these things, hardships, persecution, trouble, danger, or sword, in all of these things, the Lord will fight for you. In all of these things, they will not overcome you. So hindi mo ma-overcome yan pag iniwasan mo. Ma-overcome mo yan pag dinaanan mong kasama mo ang ating Panginoon. Kasi yan ang tanong natin lahat, paano ako mabubuhay ng matagumpay? Kung alam ko namang, Pastor, ang hirap nung sinasabi nating I am more than a conqueror. Kung yung Meralco bill nga, Pastor, di ko ma-overcome eh. Di ba? Hanggang ngayon, nag-i-struggle akong bayaran buwan-buwan. Bakit? Sa buhay natin, may mga challenges na dadaan, may mga unexpected na mga problema, correct? Ang problema pa naman, di nagpapaschedule yan. Meron po bang problema na nagpaalam muna sa inyo bago dumating? Brad, papaalam lang ako, matindi-tindi to. Okay ba sa'yo? Tatanggapin mo? Fully book na ako eh. Sige, next year na. Walang problemang ganun. Correct? May mga unexpected, unplanned, undesired, and sometimes unbelievable circumstances na dadaan po sa ating buhay. And just when you think it was over, it will get worse. Mas tumitindi. Antindi pa ng prayer mo, year of more, parang more problem to ah. Parang di yata mangyayari yung sinasabi ni Pastor Stephen. Bakit? Dadaan eh. Pero hindi pa naman tapos. Nagsisimula pa lang yung 2025 eh. Amen? Do not put a period where God puts a comma. Isang chapter lang yan. Hindi pa yan ang kabuuan ng libro ng buhay mo. Pero minsan sumusuko tayo, natatakot na kagad tayo. Bakit? Takot tayo kasi paano kung hindi gawin at tuparin ng Panginoon ang kanyang ipinangako. Naalala ko si Daniel. Sa Daniel chapter 6. Si Daniel, mga kapatid, ay under the exile. Ibig sabihin, preso siya eh. Alipin sila. Sila yung one of the best and the brightest na kinuha ng mga Babylon para magtrabaho para sa kanila. Si Daniel is an excellent guy. He works well, he works hard. At itong si Daniel, mga kapatid, medyo nakapalagayang loob ng mahal na hari because of his excellence. Sabi nga ng scripture, he distinguished himself above everyone else. Ang daming governors, pero siya yung pinakamahusay, pinakamagaling. At alam niyo kung isa sa mga paraan para maipakilala natin ang excellent God sa ating workplace, be excellent in our jobs. Kasi kapag excellent tayo sa trabaho natin, magtataka sila, anong sikreto mo? Si Lord. Hindi yung, bakit di ka lagi pumapasok? Church. Diba? Amen? Okay, sorry. I just want to put it there. And Daniel distinguished himself above everything else. Now, dahil siya ay inangat, prinomote, may mga nainggit sa kanya. Ganun talaga, no? Pag ine-expand ng Lord minsan ng territory mo, may mga taong, hindi lahat mag-cheer for you. Hindi lahat makikisaya sa iyo. Meron naman, nandyan na ikilike. Pero kaya nilike para ma-notify siya the next time na magpo-post ka ng hindi maganda. Para inform siya. O masyadong malalim yun, mga 7 o'clock nyo pa magigets.
Amen? So may mga nainggit sa kanya na sineset up siya at piniframe up siya because alam nila na itong si Daniel ay mananampalataya ng Diyos. So lumapit sila ngayon sa mahal na hari. Sabi nila, boss, pwede mo bang gawin ganito, no? Pwede ka bang maglagay ng decree o ng batas na sa loob ng isang buwan, walang ibang pwedeng panalanginan at sambahin kundi ikaw lang? Sabi naman ng hari, of course. Sige, ipasa nyo yung batas na yan. 30 days. Isang buwan lang, ha? Isang buwan. Walang ibang sasambahin at hindi kayo pwedeng mag-pray sa kahit sinong Diyos. Sa hari lang. And this is a problem for Daniel. Kasi si Daniel is a believer of the true God. True. Kaisa-isang Diyos. Sa Diyos natin, naniniwala. Pero alam nyo, ang sabi ng mahal na hari, ang sabi ng scripture, ang kaparusahan nito, death penalty. Pwedeng ikamatay kung sino man ang lalabag sa utos na ito. At kahit alam ni Daniel ang consequences ng kanyang magiging aksyon, kung sakaling sasamba siya sa Panginoon, hindi niya give up ang kanyang pananampalataya. Ladies and gentlemen, this is what I call integrity. Alam niyo kung bakit? Kasi pwedeng sabihin ni Daniel na, 30 days lang pala. Teka, kausapin ko lang si Lord. Lord, pwede ba 30 days lang naman to? Ikaw pa rin naman ang Panginoon ng buhay ko. Kaysa naman ikamatay ko pa to, Lord, pagbigyan mo na to. Naintindihan mo naman po, di ba? Kaysa naman ikamatay ko to. But he did not do that. Hindi ginawa ni Daniel yon. Ano sabi ng scripture? Kahit na may decree na bawal manalangin at sumamba sa ibang Diyos, nanatili siya sa kanyang routine ng pananalangin 3 beses sa isang araw. Siyempre, yung kanyang mga critics, yung mga inggitero ni Daniel, nakita siyang nananalangin, nagsumbong kagad sila sa mahal na hari. Ito ang kanilang sumbong. Daniel chapter 6 verse 13. Then they said to the king, Daniel, who was one of the exiles from Judah, pays no attention to you, your majesty. Magalang pa rin naman Or to the decree that you put into writing. He still prays 3 times a day. So yung mga critics ni Daniel, nagsumbong ngayon kay Sir Rafi. So pinatulpo nila ngayon. Sabi nila, boss, si Daniel, yung isa sa mga exile, galing ng Judah yan Parang hindi yata sinusunod yung utos nyo. Parang wala yatang halaga yung sulsul talaga, no? Parang wala yatang importansya. Nag-decree ka, di ba? Isang buwan, ikaw lang sasambahin. Pero parang siya, 3 beses pa nagpe-pray sa isang araw, Ibang level din to, Bakit? Kasi si Daniel, hindi niya ikinakahiya ang Panginoon. Amen. Paano nga naman tayo lalakad sa katagumpayan kung nai-embarrass tayong i-share si Jesus Christ sa public? O i-rephrase ko Maraming tao gusto ng katagumpayan, pero nahihiya silang i-proclaim si Jesus in public. Tamo, tahimik bigla. Amen? Tapos sabi, Lord, gusto kong magkaroon ng katagumpayan sa aking buhay. Sabi ni Lord, yung hiya nga, hindi mo mapapagtagumpayan. Demonyo pa kaya? And because he stood tall, amen? Pinuntahan siya nitong mga critics niya, sinumbong siya ng kanyang mga critics. At ang kaparusahan ni Daniel, death penalty. Ano sabi ng verse 14? By the way, yung hari kaibigan ni Daniel. Sabi ng verse 14, when the king heard this, yung sumbong, he was greatly distressed. He was determined, watch this, to rescue Daniel and made every effort until sundown to save him. So etong hari na ito, because he loved Daniel, nalungkot siya nung binalita na, teka lang, naapektuhan pala rito yung kaibigan ko. So he was determined to rescue Daniel. Pero watch this. Amen? Kahit hari, hindi siya maligtas. Bakit? He was bound by his word. He was bound by the law. Ang utos ng hari, hindi mababali. Yan ang ni-reiterate ng mga nagsumbong kay Serapi. Verse 15. Then the men went as a group to King Darius and said to him, remember, your majesty, according to the law of Medes and Persians, no decree or edict that the king issues can be changed. Paraphrase, ang utos ng hari, hindi mo na pwedeng baguhin. Hindi na siya pwedeng babali. Verse 16, so the king gave the order, and they brought Daniel and threw him into the lion's den. The king said to Daniel, may your God whom you serve continually rescue you. A stone was brought and placed over the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring
and with the rings of his nobles so that Daniel's situation might not be changed. Wala magawa ang hari. Inantay niya pang maggabi, naghahanap siya ng loophole, paano ko ililigtas ang aking kaibigan? Pero ang sabi ng mga sulsol, boss, hindi mo pwedeng baguhin ang utos mo. Mapapahiya ka dyan. Wala nagawa ang hari, pinatapon si Daniel sa lions den, kulungan ng mga leon. Ang sabi ng scripture, sinelyuhan pa nila yung kulungan ng leon, gamit ang singsing ng hari, para walang makalabas at walang makapasok bukod mismo sa haring ito. At ano ang sabi ng scripture? Verse 18, then the king returned to his palace and spent the night without eating and without any entertainment being brought to him. And the king could not sleep. What's this? Sa sobrang pag-aalala ng mahal na hari, hindi siya makatulog na nandun si Daniel sa lion's den. And usually, pagka pinag-uusapan ng Daniel in the lion's den, usually dahil ito'y madalas marinig sa mga Sunday school, sa mga children's book, tayo minsan sa mga adult service, tulad ngayon, parang ang dali nating i-dismiss. Pastor, alam ko na yung storya na yan. Wala na yung relevance sa buhay ko. Kaya lang naman hindi kinain yan si Daniel kasi busog na yung leon. Okay, baka may napagtaguan, yung mga ganyan. Di ba, minsan may mga ganun tayong argument na, now listen to me, kung busog talaga yung leon, bakit yung hari hindi nakatulog? Alam niya yung kung busog yung leon, di ba? Pwede sabihin ng mahal na hari na, sige, pakainin yung leon. Ha? Kasi di ba buong araw siya nag-aantay ng paraan para hindi matuloy yung kaparusahan. Kung talagang may taguan yun, kung escapable talaga yung lion's den na yun, do you think, pupunta pa yung mahal na hari, hinatid pa siya at sasabihin niya, bahala na si Lord sa'yo. He knows there's no way that you can escape this. Alam ng hari na ito na walang paraan para siya ay makaligtas pa, kaya mismong hari ay hindi makatulog. Pero anong sabi ng scripture sa verse 18? Kinaumagahan, the king returned to, verse 19. At the first light of dawn, the king got up. Pagdating ng umaga, gumising ang mahal na hari. Herod, nagmadali to the lion's den. When he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice, Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to rescue you from the lions? Hindi ko na nilagay dyan, pero sumagot si Daniel, May the king live forever. Sir, nagpadala ang Diyos ng anghel, at yung anghel pinatikom ang bibig ng leon. Hallelujah! Hallelujah! Hindi naligtas ng mahal na hari si Daniel sa lion's den. Pero ang ating Panginoon, He was able to shut the mouth of the lion because He's so powerful. That's who our God is. That even in the midst of your lion's den moment, impossible situation, wag mong iisipin nakalimutan ka na ng Diyos. Wag mong iisipin na hindi makapangyarihan ng Diyos pag nasa loob ka na ng kulungan ng leon. No, it's not true. Kasi minsan tayo, pag dumadaan po tayo sa mga all these things moment, yung mga persecution, mga trouble, mga suffering, dalawa lang naman iniisip natin. Either iniisip natin, di na yata ako mahal ng Diyos. Or iniisip natin, totoo ba talagang makapangyarihan ng Diyos? So pinagdududahan mo, either yung pagmamahal niya o kapangyarihan niya, correct? But at this point, makikita natin mga kapatid, na wag nating iisipin na tayo'y kinalimutan na ng ating Panginoon. Kasi kahit nandun ka sa kulungan ng leon, hindi limitado ang kapangyarihan ng Diyos sa ngipin ng isang leon. Amen? Gustong ipaalala sa atin ng ating Panginoon that in all these things, mapa Red Sea man yan, mapa Jericho Wall man yan, mapa Goliath man yan, mapa Lions Den man yan, magsusugo ang Diyos ng donkey, ng angel, o kahit siya mismo ay bababa to shut the mouths of the lion. Amen? So the next morning, itong si Daniel na probably terrified. Kung kayo si Daniel, matatakot din siguro kayo. He was terrified. He's probably terrified that night. Pero ano sabi ng scripture? Inabot siya ng umaga, pero ni galos walang nangyari sa kanya. Parehong-pareho sa nangyari sa kanya mga kaibigan na si Shadrach, Meshach, and Abednego. Naparusahan din dahil sa kanilang pagtindig sa kanilang mga pananampalataya. Na nung itatapon na sila dun sa pugon ng Panday Manila, pugon ng apoy. Pugon ng apoy. Ang sabi nila sa mahal na hari, I know our God is able to save us.
Kilala nila kung ano ang abilidad ng Diyos nila. And I know that our God is willing to save us. So alam nila ang kapangyarihan ng Diyos at alam nilang mahal sila ng Diyos at willing ang Diyos na iligtas sila. Hindi nila pinagdudahan yung kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos nung sila itatapon sa pugo ng pandemya nila. At alam niya, sabi nila, but even if hindi kami iligtas ng Panginoon, hindi namin i-compromise yung aming pananampalataya at yuyukod dito sa statwa ni King Nebuchadnezzar. Why? Kilala nila na yung Diyos nila ay mabuti. Meaning, kahit napadaanin kami ng Diyos sa apoy, hindi ibig sabihin nito, hindi na ako mahal ng Diyos. Hindi porket inaalaw ng Panginoon na dumaan ako sa apoy, hindi ibig sabihin nito na hindi ako kayang iligtas ng Panginoon. Kung inalaw ng Diyos na dumaan ako rito, makapangyarihan pa rin siya, mahal niya pa rin ako, pero ang alam ko may plano siya kung bakit niya inalaw na mangyari ito sa aking buhay. Amen? Hindi prenevent ng Diyos si Daniel at pigilan siya na mapunta sa lion's den. Pero God is able to deliver him out of it. May mga pagkakataon na iaalaw talaga ng Diyos na dumaan tayo sa mga all these things. But in all of these things, remember, we are more than conquerors. No, don't stop there. We are more than conquerors. May kasunod, through Him who loved us. Who loved us. So, bakit ako confident that I'm going to make it to the other side? Katulad ni Daniel na walang galos, katulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego na hindi amoy usok. Because I know that I'm only able to overcome this. Kaya ko lang itong mapagtagumpayan because of Him. Because of Him who loves me. Friends, hindi ka dumadaan sa pagsubok kasi huminto na yung pagmamahal ng Diyos. Hindi ka dumadaan sa pagsubok kasi nawala na ng kapangyarihan ng Diyos. No. He allowed you to go through that for a reason. Inalaw ng Diyos na dumaan ka niyan. May rason ng Panginoon. I don't know kung ano. Siya nakakaalam with all His sovereignty. He knows. Why? But sometimes God would allow us that. Pero ang encouragement ko sa inyo, wag na wag niyong kakalimutan na sa kabila ng lahat ng ito, mahal ka pa rin ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng ito, makapangyarihan pa rin ang ating Panginoon. Listen to me, God is on your side. God is your strength. God is your friend. God is your deliverer. If God is for you, it doesn't matter who is against you. No. In all these things, in all these sufferings and challenges, we are more than conquerors through Him who loves us. Ito bang problemang ito ang makakapagpahiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos? No. Ito bang cancer diagnosis na ito ang makakapagpahiwalay sa iyo sa pagmamahal ng Diyos? No. Ito bang pagkawala ng trabaho ang makakapagpahiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos? No. Ito bang family issue ang makakapagpahiwalay sa iyo sa pagmamahal ng Diyos? Ito bang financial struggle ang makakapagpahiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos? No. In all these things, we are more than conquerors through Him who loves us so much. Do not allow the circumstances in your life to deny the fact that God still loves you no matter what. Huwag mong hayaan na lasunin ng mga pangyayari sa ating buhay yung katotohanan na mahal ka pa rin ng Panginoon kahit anong pang mangyari. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. Hindi ka inabandona ng Panginoon. May malasakit pa rin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kahit nagkasakit tayo, mahal tayo ng Diyos. Kahit nagkukulang tayo sa finances, mahal tayo ng Panginoon. Kahit nawalan tayo ng trabaho, mahal tayo ng Panginoon. Even in our addiction, God loves us. Because even our worst sin cannot stop God from loving us. He loves us so much and so dearly that while we were still helpless and sinners, He died for each and every one of us. No matter what circumstances that you are in, you have never lost the love of God in your life.
In all these things, we are more than conquerors. Hindi ka tagumpay dahil sa iyong galing. Hindi ka tagumpay dahil sa iyong ginawa. Tagumpay tayo kasi ang ating Panginoong Yesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi siya nanatiling patay. After 3 days, He rose again from the dead. And His resurrection is your divine receipt. Na anumang bagay na ipinangako ng Panginoon sa atin ay kayang-kaya ng Lord na tuparin. If you will believe, church, if you will believe. Ngayon man, next month, or next year, Lord, basta ang alam ko lang, mahal mo ko. At hindi mo ko iiwan, magpakailanman. How many among you feel the love of God in your life today? Hallelujah! Hello, Global Family. Thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.